Modus ng pandaraya na inaalok sa ilang mga kandidato para sa halalan 2025 na bisto ng Commission on Elections. Pero ang COMELEC tiniyak na imposibleng magawa ang naturang modus dahil dumadaan sa mahigpit na verification ang mga balota. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Yes, Luisa. Angelic, panibagong modus ng pandaraya ang natuklasan ng Commission on Elections na inaalok sa ilang mga kandidato para sa halalan 2025. At ito umano ay ang mga pre-shaded na mga balota. Pero ngayong araw, pinatunayan ng COMELEC napaka-imposible itong mangyari. Pagkakuha kasi ng mga balota, may invisible shade umano nang bibilangin ang mga makina. Ito yung panibagong modus na inaalok ng ilang grupo para sa mga kandidato na naghahangad ng sure win sa eleksyon. Pero ang sabi ng Commission on Elections, hindi uubra ang alok na modus na ito dahil bawat balota na iniimprenta ng COMELEC, mahigpit ang dinadaan ng printing at verification. Narito ang pahayag ni Chairman George Erwin Garcia. Pinagbawago na lang po kayo doon sa mga invincible markings na tinatawag. Nung sumuko na sila sa makina, na alam nila hindi kaya talaga namang gawa ng paraan, dito naman sila sa papel at sinasabi may secret markings po sila. Paano nila gagawin yun samantalang sobrang guarded ang ating printing of ballots? Ultimo smudge, punit o kahit dagdag na marka sa print niya, hindi pumapasa sa verification. Nire-reject din ng makina kapag hindi nababasa ang secret markings na inilagay ng National Printing Office at COMELEC. Kaya napaka-imposible talaga ang sinasabing modus ng mga nag-aalok nito. Sa mga nagsasabi naman umano na ang makina naman ang dadayain o kaya ay pagbukas ng mga automated counting machines sa mismong botohan ay may laman na boto. Ang gagawin ng COMELEC pagdating ng final testing and sealing ay i-re-zero nila ang flash drive ng mga makina para walang bilang ng boto. Narito muli si Chairman Garcia. Pagdating sa araw ng eleksyon, pagbukas, may botong naandun. At kina-question ng mga watcher, bakit may boto na yan? Samantalang dapat zero. Yun ang kadahilanan. Dapat na-re-zero siya ng mga guro sa final testing and sealing. Samantala, minamadali na naman ng COMELEC ang verification ng mga balota para maabot nila ang target na matapos sa pag-iimprenta ng April 14. Nagdagdag na ang COMELEC ng higit 200 tauhan para magsagawa ng manual verification. Mula sa dating 600,000, nakakapag-verify na ang COMELEC ng halos 1 milyong balota ngayon kada araw. Sa ngayon, nasa 3 to 4 million na ang dumaan sa verification na balota mula sa 27 million na balotang naiimprenta nila. Hindi ganun kadami ang rejected ballots. At ang kalimitang rejected na nakita natin, machine-rejected na ballots. Hindi at walang na masyadong nakikita doon sa manual verification. Kung meron man yung smudge na linya na parang black na pagka tinignan nyo, parang hindi naman kita. Angelic, kanina naman ay nabanggit na rin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na inaasahan nga nila ang pag-withdraw ni Dr. Willie Ong bilang senatorial candidate para sa 2025 elections. At sabi dito ni Chairman Garcia ay hindi na naman magre-reprint ng mga balota. At kung sakali naman na hindi kakayanin ni Doc Willie Ong na magsumite ng personal ng kanyang withdrawal statement ay tatanggapin ng COMELEC kung ito ay susumite ng kanyang representative dahil nga medical reason ang kanyang dahilan para sa kanyang pag-atras. Angelique. Okay, so ito meron bang pruweba ang mga nagsasabi na merong invisible ink markings ang balota para patunayan ang kanilang akusasyon? Angelique, hindi naman pinatutukuyan talaga ng COMELEC na may nakita silang ebidensya na ipinapakita itong mga nag-aalok. Pero kasi ang sinasabi nitong mga nag-aalok sa mga kandidato ay taga-COMELEC sila o sila ay mga tauhan ng Commission on Elections at kaya nilang manipulihin ang ACM o ang counting machines at pati na rin itong mga pagre-reprint ng balota. Pero sabi nga ng Commission on Elections, sino mang sa tauhan nila ay mapapatunayan nila na hindi sangkot sa mga ganitong gawain. Angelique. Okay, pagdating sa verification ng balota, dadaan ba bawat isang balota sa verification o pipiliin lamang? Kumbaga magsasample lamang sila?
Angelic, lahat, bawat isa na ipiprint ng National Printing Office at pati na rin ng COMELEC, dadaan yan sa mabusising verification. Dahil nga pagka-print ay kailangan maikonsidera muna itong good ballot para magamit sa halalan. Kapag ito ay na-reject, i-reprint ulit ng COMELEC. Kaya naman ito nga yung minamadali nila ngayon para maabot nila yung target na April 14. Angelic. Okay, maraming salamat, Luisa Erispe.